Alam kong masaya ka ngayon. Kaya ka nga nandito para sumigaw at tumalon. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon, kaya mong makisabay sa takbo ng panahon. Kaya makinig ka. Dahil ngayon, malalaman mo ang dapat mong malaman. Hindi ito biro. Ito ang katotohanan. Wala nang paligoy-ligoy, hindi na patatagalin pa. Di na papayag lumihis na way di na maligaw pa. Nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan sa katotohanan na akin na ngang minsan tinalikuran. Alam ko naman kung ano ang tama, pero bakit biglang nababagabag? Bakit parang ang mali ay nagiging tama at ang tama ay wala? Nasaan? Sa maingay na mundo na minsan aking pinakinggan. Binuksan ang mga tenga pero mas piniling maniwala sa kasinungalingan. Sa babala at paalala mo aking nangang nakalimutan. Isang tsansa pa, Panginoon! Yan ang lagi kong sigaw. Pero hindi ba talaga labag sa aking kalooban ng aking mga hiyaw? Nakikita pa ba sa aking mga galaw na gusto ko na pong layuan ng inyong mga ayaw? Maraming pinagdadaanan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Dito mo ba talaga ako nilagay? Ito ba talagang aking misyon sa buhay? Marahil, katulad ko, alam mo na kung ano yung tama sa mali, pero hindi mo ginagawa. Ipinipilit ang kagustuhan at di makapili sino ba ang dapat sa hindi. Walang ibang iniisip kundi ang payaman at pasarap. Hindi ko mabitawan dahil baka hindi na muling malasap. Nagpaalipin sa kagustuhan ng laman. Alam ko na ngang mali, ginusto ko pang matikman. Ako ba talaga to? O baka dapat ako? Ako yung makasalanan na dapat pinaparusahan at pinahihirapan. Ako tong may kagagawan, pero kahit konting pag-amin sa akin ay pahirapan. Ano ka? Superhero na magician? Na kahit isang pitik mo lang ay wala na yung kasalanan? Nakakatakot ang sakin na kaabang. Resulta ng aking mga pinaggagawa. Kasalanan na ang kabayaran ay kamatayan? O wag na tayong magturuan. Lahat tayo makasalanan, walang sino man ang matuwid. Kung wala si Kristo ay di tayo makakatawid sa langit kung saan nakaabang ang gantimpala sa mga tunay na naniniwala. Pero ang manatili sa mali, naglalagablab na apoy, sure ako dun nalalangoy. Di maliligtas sarili mo, wag ka nang magmalaki. Ngayong alam mo na, ito na ang oras na lumapit sa kanya muli. Kabayaran sa kasalanan ay kamatayan, pero ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Siya'y namatay sa krus noon para iligtas ka ngayon. Sa krus siya ay napako, kaparusahan natin siya ang umako. Kaya naman ngayon handa nang ibigay lahat pati pamato. Teka, kailangan pa ba nating lagyan ng tunog para mas madaling maunawaan? Kaya nung pinatugtog ang kaliwat ka ng armas, kay binugbog at pinagpasa-pasahan, isinubsob ang mukha niya sa daanan, ipinako at tinusok sa tagiliran. Pero kahit nakamata ng kamatayan, sa pako siya'y nakipagkamayan para ipakita na may kayamanan sa kamatayan. Malalasap ang pinakamasarap dahil tayo'y kanyang ipinaglaban. Bakit ako mahihiyang ikay pag-usapan? Hindi ka nga nahiyang mamatay sa krus para sa aking mga kasalanan. Isa lang ang alam kong sigurado, lahat man tayo'y hindi perpekto. Karumihan man ang bumabalot sa pagkatao, ang pagmamahal niya sa atin ay todo. Ano ang pumipigil sa pagtawag mo sa Panginoon? Panginoon, Ama, bakit di mo laksan? Panginoon, Ama, dapat nga isigaw mo pa ito hanggang sa mapaos. Panginoon! Ama! O bakit nahihiya kang sabihin ito sa harap ng karamihan? Ipinako na nga siya sa krus hindi ka pa ba natatauhan?
Siya ang tanging Diyos na iyong kailangan. Iniligtas at minahal para hindi mo na ito hanapin kung saan-saan. Kaya salamat sa buhay na aking natanggap. Walang bayad dahil mahal mo ang iyong mga anak. Grabe ang pag-ibig mo, Lord. Hindi ko maipaliwanag. Hindi dapat ako manahimik at akin pang isisigaw. Sino ako para iyong maging pakay? Iligtas at alayan mo ng iyong buhay. Galing sa putik ay hiningahan at minahal mo pa ng dalisay. Kaya ang aking panalangin para sa mga nakikinig at nakatingin, maintindihan mo sana na mahal ka ng Diyos, kaya iyong kasalanan kanyang tinubos. Kalimutan mo na lahat, wag lang ang alay niyang buhay na walang hanggan.